Praise the Lord. Good morning sa tanan mga kaigsunan o kining inyong alagad sa kahanginan, of course, sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ang Pastor Ariel Lobaton gikan diri sa Davao City nagatimbaya kaninyong tanan sa maayong buntag gayod. Amen. So once again, good morning to everyone. Okay, praise the Lord. So, kumusta mga kaigsunan? Amen. Of course, this time, padayon kita sa ato ang mga pagtulunan nga gisgutan sa niagi pang mga adlaw may igsuon. Last Friday, nagisgut kita may tungod sa understanding the kingdom concept of kings. Amen. O karon mo igsuon, ato sa bisgutang ang understanding the concept of lords. Amen. So, maghimota sa mga pag-ampo. Amen. Ato niya timbaya atong mga viewers, of course, naa sila nagauban sa tuwa karon nga kabuntag. Magampo kita lang sa atong pagsugod mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios. Salamat kaayo Lord sa kabuntagon nga gikatugot nimo sa matag usa kanamo. Lain usab nga yugto sa among mga kinabuhi nga diin kining adlaw among sugdan ang mga buluhaton o bisan pa sa mga kaigsuonan nga naa sa mga trabahoan sa ilahangan na negosyohan sa mga estudyante nga naga-eskwela. Lord, kami nagaampo nga magauban ikaw, magaproteksyon ikaw sa matag usa kanamo. Bisan pa sa among padayon nga pagtuon sa mga pulong uban ni giyahi ang imong mga katawhan mahimong binuksan og Ginoo ang amo ang mga kasing-kasing una-huna bisan pa sa mga pagtuon sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan amo kaning gisalig og gitugyan ang tanan sa gamhanan mong pangalan in the name of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. So this time mga kaigsuonan ato igsuon nga padayonon sa pagtuon ang pulong sa Dios. But before that maigsuon, we have a recap sa ato ay igsuon nga natun-an niagi pang mga Bernes, no? So understanding the concept of kings, no? So ato ang text gibasa maigsuon in Revelation chapter 19 verse 16. On his robe and on his thigh he has his name written, King of Kings and Lord of Lords. Then Psalms 103 verse 19, the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Okay. Then ato nasabtan mga kaigsuonan ni aging mga pagtununan nga daghang mga tao ang nag-ila kang Ginoong Hesukristo nahimo lamang manluluwas. But He is not just a Lord and Savior, but He is the King. Gamay lang matud pa ang nakabalo nga siya igsuon hari. No, it is what we call kingdom of God. It's government ruled by a king. So not a president nor prime minister or whatever mga kaigsunan, but we know, amen nga ang atong Ginoo maigsuon naghari diha gayud sa iyahang mga katawhan. And we must also understand the concept of kingship according to God's design. Amen. So mao nato na tun-an maigsuon. Then of course the Bible is not a religious book. It is a legal document from a king to his kingdom. So kung naamay hari, naiging harian, apoy gitawag igsoon nga legal document, no? So gitawag ni siya igsoon og constitution, no? Time comes nga naatay topic igsoon the kingdom concept of constitution, the Bible. Okay, so matud pa usa maigsoon ato sang gitun-an nga ang hari mga kaigsuonan, amen, wala ni siya ginabutuhan, no? Kings are born, not elected. No, in democracy, leaders are voted. But in the kingdom, the king's authority is your birthright. So Jesus is the king because he was born as the son
of God. Okay, so ato ning gitun-an may igsoon niagi pag yung mga Biyernes, then of course atong nasabtan nga kining pulong sa Ginoo makaigsunan nga matud pa ang pulong sa Dios mao'y balaod sa hari. Okay. Then nagisgot usab kita migsuon sa the kings on everything. Ang hari na nag-iya gayud sa tanan nga mga butang mga kaigsuonan. So in the kingdom, the kings owns on the land, resources and wealth. Okay, so the kings also have a decree, and the decree of the kings cannot be changed. Mao na ang order sa hari, di gyud na siya mausab mga kaigsuonan. The king extend his kingdom through delegated authority. That is why Jesus said in Matthew chapter 16 verse 19, no? Nga iyang hisgutan maigsuon dira sa Matthew nga matud pa maigsuon, I give you the keys of the kingdom. No, gisultian niya kini si Pedro maigsuon. That is why in ancient kingdom, kings assign governors or ambassador to extend rule into new territories. That is why we are ambassador sent to manifest heaven on earth by our King. You are not just a Christian, you are a royal agent of heaven, enforcing the King's will wherever you go. Okay, so mo ni make sure natong naisgutan, no? Praise the Lord, may tungod sa understanding the kingdom concept of king. So karon ang ato amigsoon nga isgutan usab, understanding the kingdom concept of lords. Okay, so natay verses maigsoon nga atong basahon. Amen. Una atong basahon maigsoon ang Matthew or Psalms. Unang-una maigsoon ang Psalms, no? Psalms 24. Psalms 24 verse 1, no? Ingon ang Psalms 24 verse 1 mga kaigsunan sa English o Bisaya itong basahon. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So iya ni Jehovah ang yuta og ang pagkapuno niya na ang kalibutan og sila nga mga nagapuyo niini. Okay. So ang pagsabot nato may tungod sa kingdom concept of Lord. Now, ingon ang Bible, iya ni Jehovah ang yuta og ang nagkapuno niya. So everything in this earth is owned by our Lord Jesus Christ. He is the Lord. The word Lord comes from the Hebrew word Adon and the Greek word Kyrios or Kyrios, no? Kyrios. Both meaning master, owner, or one who has control. So in the kingdom, the king is automatically the Lord because he owns everything in his domain. So diretso gyud na, no, as bahimo gyud ang hari maigsoon sa gingharian, he is the owner of everything. Now the meaning of the Lord in the kingdom, no, atong gibasa ganina sa Hebrew word Adon, sa Greek is Kyrios, no? It means owner or master. So in the kingdom, the king is automatically Lord. He is on everything in the territory. Unlike the president, a king's power is based on ownership. So mahimong kusgan ang hari tungod sa iyahang gipanag-iya, no? Kung daghan ang iyang gipanag-iya, dako yang territory, mas powerful siya nga hari. Unlike sa president mga kaigsunan nga butuhan lang unya
dili siya manag-iya sa dapit migson o sayuta sa iyahang presidentihan. But the king's power is based on ownership. That is why he said in Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything on it. Amen. Praise the Lord. Now, ownership is the key to lordship. So, mahimo kang Lord if you own a property. Mabitaw na nga kung mag-boarding house mo, ang tawag sa inyo sa inyong mga boarders is landlord. No? Kay ikaw man na nag-iya sa gitawag igsuon nga area or boarding house. Now, unlike the president or prime minister in democratic system who are elected and do not own the land or people, a king owns all he rules. So, dili pareha sa presidente or prime minister sa democratic system of government, they are elected and they don't own the land or the people. Di gid sila makaparag-iya sa gitawag igsuon og mga katawhan bisan sa mga kayutaan. But the king owns all he rules. Kung asa siya nagdumala, asa siya naghari, iya nang gipanag-iya mga kaigsunan. So this ownership gives the king the legal right to rule and provide for his citizen. So, kay siya may nanag-iya, ingon nga hari, usa kini ka legal right, aron dumalahan niya, of course, ang hari may suon, mag-provide sa mga panginahanglan sa iyang mga katawhan. So, God's ownership over all things. Ang atong Dios man usab, mao ang gitawag igsuon nga nanag-iya gayod sa tanan, and God is the creator and the owner of all. So we are not owners, we are stewards. Ingon nga mga katawhan sa Dios, wala kita na nag-iya sa mga butang nga gibuhat sa Dios, but we are stewards. Our time, our money, our talents, and even life belongs to Him. Busa, di gyud ta maingon maigsoon nga ato aning oras, ato aning salapi, ato aning gasa, ang tanan nga naa sa imong kinabuhi is belongs to Jesus. Amen. So, of course, matod pa mga kaigsunan, God is Lord or God as Lord. We call God Lord because we acknowledge that He owns everything, including our lives, position, times, and talents. Amen. Bosa, kung mayon ka nga Diyos o Ginoo ko, it means you are acknowledged that He owns everything. Apil ang imong kinabuhi. Apil ang imong bahandi. Apil ang imong oras. Apil ang imong talento. Because Psalms 24 verse 1, nagisgot, the earth is the Lord's and everything in it. Amen. Busa, wala gid tayo gipanag-iya nga ato, no? Ang tanan nga naa kanato maigsuon, gipiyal lamang kana sa Dios. Igo ra na maigsuon gitugyan sa tua o ipaugmad sa tua mga kaigsuonan. That is why in the parable of Jesus Christ in the book of the Gospel, nagisgot siya nga ang gingharian sa Dios sama niini. For example, ang Dios naghatag og 5 katalento dito sa usa ka tawo, og matud pa maigsuon pag-abot sa saktong panahon iyang giadtuan ang 5 katalento nahimong 10. Ang usa ka tawo gitagaan niya 2 katalento nahimong 4. Ang usa ka tawo migsun gitagaan niya 1 katalento apan gitaguan kini. In other words, maigsuon adunay mga taslakan, adunay mga tawo nga dili takos sa gipiyal sa Dios. That is why whatever you have right now, let us invest. Amen.
diha sa Ginoo, ato ning palambuon, ato ning pauswagon mga kaigsunan. Because Jesus said, when He created man, amen, matud pa niya migsuon, ang Dios nagsulti nga kinahanglan mabungahon kamo, no? Be multiply and be fruitful and replenish the earth. Amen. That is why kinahanglan ang mga kingdom people must be fruitful. Amen. Through the time, wealth, amen, talent na gipiyal sa Dios diha kanimo. So benefits of having God as Lord, since He owns us, He is responsible. Amen. Of course, He is responsible for our needs. The King is responsible. Take note, He is responsible of our needs. That is why, ato ning kanunay ginakot, nga matod pa maigsoon, in Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then matod pa, all these things shall be added unto you. In other words, my dear brothers and sisters in the Lord, He provides, protect, and preserve. This is why Jesus says, do not worry, because our King will provide everything. Matthew 6:33, basta unahon nato pagpangita o pagsabot ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong, of course, God's standard. Amen. Everything, no? Kung maghatag lang tagpabor sa Dios, amen, He will provide everything, mga kaigsunan. Murag bitaw ginikanan, murag amahan, mga kaigsunan, nga kung kini dili masupilon sa iyang ginikanan, kung ang iyang anak, mga kaigsunan, kanunay nga nagasunod sa iyang ginikanan, amen, og intindi, or what we call this, understand sa iyang kabalauranan or gusto sa iyang amahan, dili gyud ka maigsun kabsan. Everything you need must be provided by your Father or our King. So, citizenship in the kingdom, matod pa maigsuon, in God's kingdom, we are not owners. We are all stewards. So, our duty is to submit to the lordship of Christ and manage what we or He has given us faithfully. Okay. So, kung unsay naa nato maigsuon, amen, dili kita na nag-iya. Gipiya lang na, because God owns everything. Our duty is to submit to the lordship of Christ, of course, and manage what He has given to us faithfully. So, everything you need, amen, ihatag sa Ginoo as long as you submit to the lordship of Christ and manage what He has given to us. Nagwali ko sa puan, nagisgot ko maigsoon sa kingdom assignment. Now, the responsibility and the duty and the fulfillment of the purpose of God in our life is not just in the ministry, no? Dili lang kay kung naa ka sa simbahan, nakapulfill na ka sa kabuton sa Dios. Everything you did, ang tanan nimong gibuhat maigsuon, amen, kung unsang imuhang gaasa, unsang imuhang kakayahan, unsay imuhang sphere of influence or your territory, mga kaigsunan, whether you are in medical, whether you are in engineering, education, unsa pa, mga kaigsunan, no? Business, or even in ministry, maigsuon, gipiyal kining tanan sa tua sa Ginoo. So all we have to do is to manage and kanang atong tarungon maigsuon pagpadagan, because the parable of the talents, amen, katong last nga gihatagan sa Ginoong pusa, iya man hinoong gilubong. O niya, matod pa sa Ginoo, gapusa kini, taslakan nga ulipon. Busa, whatever you have right now, invest it to the Lord. Be fruitful.
Amen. Mabungahon dapat kita, mga kaigsuunan. Praise the Lord. So, unsa pa mga kaigsuunan ang gisgutan sa Ginoo? Implication of His Lordship. So, since the Lord is responsible for what He owns, He takes responsibility for our needs, provision, and protection. Kaya, matud pa mga kaigsuunan, sama good sa China o sa uban pang mga nasod nga mga komunista, because the government owns their land. So, mao na nga walay madato, wala pay mapobre sa ilang mga katawhan tungod kay provided man ang tanan nilang mga panginahanglan. Of course, even ang protection. Kaya sa democracy, ang pobre mosamot ka pobre, ang dato mosamot ka dato. Pero matud pamigson sa China, Russia, even sa North America, they are all equal. They are all provided by their government, and equal po ang ilang protection, because the people of their country is responsibility sa ilahang head of the state, no? Mao man usab sa gingharian sa Dios, ang tanan gipanag-iya sa atong Ginoo. Ang tanan maigsoon on by our King God. Amen. Of course, every one of us, amen, gipiyalan kita, and He entrusted us whatever you have in this life. Amen. Tungod kay kung imo kining ugmaron sa pinakamaayo nimo nga pag-ugmad, matud pa makaigsunan sa pinaagi sa pagkamatinud-anon diha sa Dios, ikaw iyagayog nga panalanginan. So if you have in your work right now, amen, ayuha, tarunga og trabaho, then you become influence to others. You are a good servant of God. You are a good kingdom citizen doing your work. Amen. Your responsibility. And many people will bless because you influence them of your works. Ang imong trabaho, mao na ang gipiyal sa Dios kanimo, because we don't owns everything. No? Kung naa kay sakyanan, naa kay negosyo, naa kay simbahan, kung pastor ka, now, atiman na ang imong responsibilidad. Ingon nga, gipiyal ka na sa Diyos kanato mga kaigsuonan. Okay. Now, obedience and submission. Of course, if we acknowledge our God as Lord, the true subject of kingdom must submit to the Lord in every area. No? Kinahanglan mo submitar kita. Kung unsa man ang gitawag nga giintras sa imuha, gipiyal kanimo, of course, you submit to God in the area of your what we call responsibility. Busa, you don't own everything you have right now. Kung gipiyal sa imuha ang kwarta, kung gipiyal kanimo ang daghang bahandi, so ato na igsuon nga atimanon, we will manage it very carefully in the area of what we call wealth, no? And of course, submit to God. So kung unsa ang angayang buhaton para sa imong bahandi, isubmitar diha sa Ginoo. That is why Jesus said, sa diha nga gitrap siya sa mga pangutana sa mga Parisiyo, asa man or angayan bang muhatag kita kang Caesar, ingon nga emperor sa Roma? Og matod pa ni Ginoong Hesus, nagkuha siya og denaryo. Ingon siya, unsa may naa sa denaryo? Ingon na mataw, ang dagway ni Caesar. Busa matod pa niya, ihatag ko kang Caesar para kang Caesar, og ihatag sa Dios ang para sa Diyos. In other words, sa wealth,
or sa bahandi or sa salapi nga gipiyal sa Dios kanimo, let's submit to the Lord pinaagi sa paghatag sa bahin nga iya sa Dios. Because matud pa, rebellion is rejecting His lordship. So, attempting to claim ownership over what we do not own is rebellion. Praise the Lord. Dali lang may ikson kay mura magsaba ato ang electric. Okay, padayon ta mga kaigsunan, no? Matod pa, rebellion is rejecting His lordship and attempting to claim ownership over what we do not own. Mo na ang tao may igsoon nakasala tungod sa rebellion. Ang rebellion mga kaigsunan mo ni ang disobedience, no? Disobedience means, praise the Lord, nagrebelde ka batok sa panggoberno sa Diyos. Because you are trying to claim the ownership over what we don't not own. Kay gusto nato nga kitay mo angkon sa mga butang nga naa kanato mga kaigsunan. So lordship requires total submission. Kaya kung naaman kay tay gipiyal sa Dios kanato mga kaigsunan, amen, ato ning i-align, ato ning isubmitar, ato ni maigsong isubmit diya sa Ginoo because we are entrusted, we are stewards of the property or territory that belongs to God. So kung imo ning angkonon, mo ni ang sala nga rebellion. Sama sa gibuhat ni King Nimrod, no? Giangkon niya ang himaya because they build the Tower of Babel to reach heaven. No, giangkon niya ang mga tao tungod kay iya kining na unite. Mao ni ang delikado mga kaigsunan. This is the spirit of religion. Amen. The one to owns everything. The ones to own people. The ones to own property. And the ones to own bisan ang gitawag nga pangalan. Praise the Lord. So, gusto silang mudako. Gusto nilang ipahibalo sa tibok kalibutan nga sila ang nanag-iya nini mga kaigsunan. So, in other words, lordship requires total submission. If you know that Jesus is the owner of everything because we call Him Lord, now, Jesus has a full control. If you say Jesus is Lord, means He has full control. So kinahanglan didto gayud kita sa Dios, amen, magpakontrolar og dili sa tao. Praise the Lord. Now, we must surrender in every area, amen, nga gipiyal sa tua sa Dios. For example, our family, our marriage life, amen, ang ato ang finances, ang our ministry o guban pa, we surrender to the Lord, amen, ang area nga gipiyal sa Dios kanato. We will not own that in our own mga kaigsunan because that is a territory and property of God. Now, rebellion is claiming ownership over what we do not own. So, mao ni ang gingon kaganina. Sometimes many people, they are claiming their ownership. Ako ani, ako ato, ako ana. Praise the Lord. Pero, matod pa maigsuon, if you confess, no? If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe, according to Romans chapter 10, verse 9, now, you accept, you believe that the Lord is the owner of our life. Okay, so dali lang maigson murag na we need to charge our laptop, no?
Praise the Lord. Kay murag mag-signal na siya. Lang mga signal. Ay, watay ko digo. Okay. Praise the Lord. Okay. So, Romans 10:9, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe, it means ikaw maigsuon nagtugyan sa Dios sa tanan because you believe that He is the owner of everything you have. Even your life, even your time, even your talent, even everything you have is for God. He is the owner of everything. Lastly, makes on worship and lordship. So what do you mean by worship? When you say worship, of course, sanay na tayo mga kaigsuunan sa gitawag ng worship. Of course, sa pagsimba sa Ginoo. But matud pa, in other definition of worship, when you worship God, it means you are acknowledging God's ownership and our dependence. Kung nagsimba ta sa Diyos, mga kaigsuunan, you acknowledge nga ang Diyos ang nanag-iya sa tanan. O wala tay mahimo kung wala siya. Because He is the owner and we depend upon Him. Our dependence rather, diya sa Ginoo mga kaigsuunan. Busa, kung dili na ipayal sa Ginoo, kung kuhao na mga kaigsuunan sa Ginoo, wala jud tay mahimo mga kaigsuunan. Bisan gani nga itong kinabuhi, gipiyal naman ni sa Ginoo sa tuwa. So kung kwaon na ni sa Ginoo sa saktong panahon, wala kagayoy mahimo igsuon. So saying Jesus is Lord means more than religious praise. It is a declaration of total surrender. Mao na nga sa atong pagsimba, musimba kita, Lord, you are the honor of my life, you are everything of me. Ikaw ang tanan sa kuha Ginoo, kay kung wala ka, wala gyud ko'y kahimuan. That is why the true worshipper acknowledge that God is the owner of everything we have, and we depend upon God for our achievements. Wala tayo mahimo, di ta mahimong success kung di nato isalig ang tanan diya sa atong Ginoo mga kaigsunan. So every kingdom citizen trusts God's provision, of course, because when we obey His command, surrender completely, worship is acknowledging His lordship and ownership. Praise the Lord. Pagkanindot maigsuon mo na nga, we need to worship God. And when you worship God, you must acknowledge that He is the Lord and owner of everything we have. Understanding the kingdom concept, matud pa mga kaigsuunan, of Lord is essential because it shapes how we relate to God. He is not just our Savior, but our honor, Master, and King. True kingdom living begins with when we surrender all to His Lordship and recognize that everything we have belongs to Him. So when we truly surrender or understand that Jesus is Lord, we stop worrying and start trusting because He takes care of what He owns. The kingdom is not about religion. It is about relationship and rulership under the Lord. Praise the Lord. So, diri ratataman mga kaigsuunan sa atong pagtulunan, of course, atong ipasalamatan ng Dios sa bagong pagsabot sa mahitungod sa gingharian sa Dios pinaagi sa konsepto nga Lord. No? Kusog lang kay ta mosulti nga Lord, 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 but we don't define it. We don't know what is truly means about Lord. So take note, Lord, amen, when you acknowledge God is our Lord,
It means He is the owner of everything we have, including your life, time, wealth, and even your territory or area of your influence. Everything. That is why we submit it to the Lord, kay dili man na atua, gipiyal ramana sa tua, mga kaigsuonan. If you have things nga gipiyal sa imuha, nindot man nga kana bitawng imo po siyang alagaan kay malipay ang tag-iya nga pila ka tuig gipiyal sa imuha, mura ra gyapon og bag-o. In other words, naging fruitful siya. In other words, naging malambuon siya, nagmabungahon siya, mga kaigsuonan. So, ang imong kinabuhi, ingon nga gipiyal sa Dios, invest it to the Lord, mga kaigsuonan, and we must be fruitful. Kinanglan makita sa Dios ang imong pagka-productive, makita sa Dios ang imuhang pagkamabungahon tungod kay kining kinabuhia, gipiyal man sa Dios kanato. Ayaw kini abusuhi pinaagi sa mga daotang bisyo, apan kining kinabuhia ato kini migsong alagaan because it entrusted us by God, mga kaigsuonan. And even your talent, no? Ayaw abusuhi, give the glory of whatever you have right now. Hallelujah. Salamat kayo, mga kaigsuonan, ug unya atong i-shout out ug atong greet ang ato ang mga nag-comment, and of course ang ato ang mga kaigsuonan nga nagapadayon sa pagsuporta nini nga buluhaton. Of course, if you have your question, ato nang tubagon, mga kaigsuonan, clarification or reaction, mga kaigsuonan. But before that, himo na kitag mga pag-ampo alang sa ato ang pagtapos sa ato ang buluhaton. Salamat kayo, Ginoo, sa imuhang mga pulong nga gihatag gitugyan sa matag usa kanamo karon nga among nasabtan ang imuhang pagka panag-iya sa tanang mga butang. Lord, thank you nga bisan ang imong katawhan naggahin gayong oras, minuto, bisan pa sa ilang igdulungog aron nga masabtan ang imong mga pulong. Gamitaw sab, Ginoo, imong alagad bisan pa ang imong makatawhan nga ang ilang mga nadunggan, ang ilang nasabtan, dili mo labayng kawang apan kini makapalig-on sa among pagtuo diha kanimo o makpadayunon kami sa among pag-alaga diha kanimo, ingon nga kami imong mga katawhan. Dalaygon ka, bless your people sa mga balatian, ayuhon nimo sa mga panginahanglan, ikaw maga-provide. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. We give you glory, we give you honor in the name of Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. Salamat kayo, mga kaigsunan, sa inyo pakig-uban. Of course, this morning, amen. Salamat kayo. Atong i-greet ang atong mga kaigsunan nga nakig-uban ka nato. Praise the Lord. Sister Marylos Catalan is watching with us. Thank you and God bless you, Sister Marylos. Amen. Diha sa Puan, si Brother Prince Sarsa Parilla, Bayugan City. Matod pa niya, good morning, Pastor. Good morning, usab. Diya kaninyo, he's watching from Bayugan City. Sister Mylene Bayang, sabi niya, good morning, Pastor. Good morning, Pod. Diya kaninyo, mga kaigsunan. Of course, si Pastor Jorim Inantay is also watching with us. Sabi niya, God bless you, Pastor. Thank you, Pastor Jorim. Brother or Pastor Well Belonoak is watching, our assistant pastor sa New Hopuan. Thank you for watching, Pastor Roel Belonoak. Of course, si Brother Cosikol, Bobby Cosikol Migson is watching also.
Matod pa niya, good morning pastor. Thank you kayo brother Bobby Cosikol. Kumusta man ang imuhang buluhaton diha sa imuhang trabahoan? Of course, ang Diyos magapanalangin unta diha kaninyo pa mga kaigsuonan. Amen. Brother Ryan Muana is watching from Canada. Thank you so much brother Ryan. Ang Diyos magapanalangin diha kaninyo sa inyong mga panginabuhian o sa inyong padayong pag-alagad diha sa Diyos sa may Canada. Of course, Pastor Johnny Madocon, our executive pastor sa UPC of Jesus Christ, Bagosero. Thank you, Pastor Johnny Madocon, our Zone 4 leader. He's also watching. Thank you sa imong thumbs up. Amen. See you sa Sunday, Pastor. We have our fellowship diya sa inyo daw ang mga batanon sa Zone 5. Of course, Brother Richard Akain, matud niya, praise God. Thank you, Brother Richard Akain. See you kung kanusama nitugod sa Ginoo nga magkakita kita mga kaigsuonan. Of course, Pastor Doc Richard Dangos is also watching with us, our CEO sa ato ang Divine School of Theology. Amen. Praise Divine Word School of Theology sa Bukidnon mga kaigsuonan. Praise the Lord. Of course, Pastor Roel Belanoac, sabi niya, good morning, Pastor. Okay, salamat kayo sa inyo haigson nga mga pag-view. Of course, ato may igsoon nga tabangan sa mga pag-ampo ang anak ni Sister Queenie Baluran nga si Yoko nga naakaron sa hospital may igsoon. So right after this live, basi makaproceed ta dito may igsoon sa Adventist Church. Amen. Tungod kay kagabi gi-admit mga kaigsuonan tungod sa grabe nga hilanat, no? Praise the Lord. Og padayon ta sa mga pag-ampo og atong i-claim nga ang Dios aduna gayoy katubagan, kaayuhan sa mga balatian sa iyang mga katawhan. Thank you kayo mga igsoon. Of course, padayon kita sa mga pag-ampo nga mulahutay kining buluhaton alang sa mga pagtulon-an alang sa matag usa kanato mga igsoon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Good morning and God bless everyone.